Magandang araw po sa inyo, Miss J. At sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig. Ang kwento pong ito ay karanasan ng aking lola. Isang babaeng minsang humarap sa dilim at nabuhay upang ipamana ang kanyang karanasan. Maaari niyo po akong tawaging Neri. Lumipas na ang maraming taon mula nang mangyari ang lahat. Ngunit, ang mga salitang iniwan sa akin ng aking lola ay hindi kailanman kumupas. Paulit-ulit niyang sinasabi, may mga laban na hindi pwedeng kalimutan. Dahil kapag nakalimot ka, babalik ang dilim. At ngayong wala na siya, Miss J, napagpasyahan kong ipadala sa inyo ang kwentong iniwan niya, kasama ang aking sariling salaysay, upang maiparating sa iba ang isang kwentong pilit tinabunan ng katahimikan. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Itago na lang po natin sa pangalang Lira ang aking lola. Nagsimula ang lahat sa isang liblib na baryo sa Bicol. Tahimik sa umaga, masigla sa hapon, ngunit kapag sumapit ang gabi, parang may nagbabantay sa bawat anino. Dalaga pa lamang noon si Lola Lira. Matapang, palaban, at hindi basta natitinag ng kwento ng mga matatanda. Ngunit kahit siya ay hindi handa sa katotohanang unti-unting magbubunyag sa baryo. May nawawalang hayop. May mga batang nagkakasakit. May mga sugat na walang paliwanag. At tuwing gabi, may naririnig na pakpak. Doon niya nakilala si Dionisio. Hindi ito palasalita. Pero kapag nagsalita, may bigat ang bawat binibitiwan nito. Unti-unting nahulog ang loob ng aking lola sa kanya. Hindi dahil sa matatamis na salita, kundi dahil sa mga gabing tahimik siyang binabantayan nito sa labas ng bahay. Ngunit si Dionisio ay may tinatagong lihim. Isa siyang manunugis na itinakda upang pumatay ng aswang. Isang gabi, may sumalakay sa baryo. Hindi agad natukoy kung sino ang aswang. Dahil isa na pala ito sa kanila. Isang babaeng matagal nang iginagalang sa baryo ang biglang nag-anyong halimaw. Humaba ang dila, bumuka ang panga, at sinunggaban ang isang magsasaka sa gitna ng daan. At doon nagsimula ang unang bakbakan. Sumugod si Dionisio. Itak laban sa kuko. Dugo laban sa dasal. Nakita iyon ng aking lola at imbes na tumakbo, kumuha siya ng sulo. 3 oras ang naging labanan. 3 oras ng mga sigawan at
mga dasal. Natalo nila ang aswang. Ngunit, hindi iyon ang huli. Doon inamin ni Dionisio ang buong katotohanan. May 3 aswang sa paligid ng kanilang sitio. At ang pinakamalakas ay tinatawag nilang ina ng dilim ay nagtatago pa. Ayon sa kanya, ang dugo ng aking lola ay isang dugong kayang magpalakas o pumatay sa reyna ng mga aswang. At dahil doon, hinahanap siya at gustong patayin. Sa loob ng ilang linggo, isang aswang ang tinaga sa gubat. Isa ang sinunog sa simbahan. Isa ang pinugutan sa ilog habang bumabaliktad sa hangin. Bawat laban ay mas madugo. Bawat sugat ay mas malalim. At sa gitna ng lahat, lalong tumibay ang ugnayan ni Lola Lyra at Dionisio. At sa pagitan ng paghilom ng sugat at pagbigkas ng dasal, doon nila natutunan ang magmahal. Dumating ang kabilugan ng buwan. Lumabas ang ina ng dilim. Isang nilalang na higit pa sa bangungot. 6 ang paa, 2 ang ulo, at ang tinig ay parang pinagsamang iyak ng mga nawawalang bata. Sa labanan, 3 beses bumagsak si Dionisio. 2 beses muntik mamatay ang aking lola. Hanggang sa pinili ng aking lola ang huling paraan. Ang ialay ang sariling dugo. Sa huling saksak, sabay nilang tinapos ang halimaw. At unti-unting naglaho ang kadiliman sa baryo. Nagkatuluyan po si Lola Lyra at si Lolo Dionisio. At doon ipinanganak ang aking magulang. Sa kasalukuyan po, Miss J, wala na ang aking Lola Lyra at Lolo Dionisio. Isinulat ko ang liham na ito upang manatiling buhay ang kanilang kwento. Natalo ang mga aswang, nagwagi ang pag-ibig. At ang kwento ay hindi dapat makalimutan. Maraming salamat po, Miss J, sa pagpili ng kwento ng aking lola.